Mula Luzon, Visayas. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ratsada Balita ni Double J. Maglalahad ng mga naglalagablab na mga balita sa loob at labas ng bansa. Ratsada Balita ni Double J. Magbibigay daan sa tunay na daloy ng walang labis at walang kulang na mga balita. Ratsada Balita ni Double J. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, si Double J, Joseph Javier. May tawanan na, may palakpakan pa. Napaka-overwhelmed naman ang saludar sa atin ng ating mga kaibigan, kababayan at ka-BSTC. At siyempre, lalo na yung mga nandito sa live audience. Kita ko na yung dalawang prinsesita na nanonood ng live dito sa ating programa. Andyan na, si Cassie, si Miss Cassie. Hi, Miss Cassie Luterio. Hello. At si Sian, Neila. Hi. Kumusta na kayo? Okay lang? Okay lang kayo manood ng live dito sa ating programa? Wow. Baka meron kayong gustong batiin. Sabihin nyo na, dali, batiin nyo na sila. Turn on Dutch. Dali, batiin nyo na sila. Anyway, araw po ng Miyerkules ngayon at siyempre ang last day na yata. Last day na, wala tayong 31. Kaya last day na ng buwan nitong last day ng buwan ng Hunyo. Yan, last day ng buwan ng doon sa mga nag-celebrate ng kanilang kaarawan. Sorry po. So wala yung logo ng inyong bandido. Na inyong ka-BSCC dahil hindi ko alam. Mukhang nawala dun sa ating mamaya, may maayos po natin yan. Excuse me po. Nagkataon lang na nawala yung ating logo. Pero ganun pa man, ito pa rin ang programang Ratsada Balita ni Double J ngayong araw ng Miyerkules. Dito pa rin sa buwan, last day ng buwan ng June. June 13 na po. Di sa mga nag-celebrate ng kanilang arawan, ngayong araw na to, masasabi lang na yung lingkod, 10 ng aking mga kasamahan dito sa BSTC, sa Broad Streamcast Communicator, ay isang masaya, masagana at maligayang karawan. At siyempre, papalakpakan natin lahat ng mga nagdiriwan ng karawan ngayong araw na to. Ayan, at dun sa mga nagdiriwang naman, ang kanilang mga anibersaryo, either yan ay second sari, minute sari, hour sari, day sari, week sari, at month sari at year sari. Salamat sa tabi ng inyong lingkod. Siyempre, wala iba kundi ang maligaya, masaya at masaganang magpatuloy ang kanyang anibersaryo through the years. Yan. Happy anniversary sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ngayong araw ng Miyerkules. At doon naman sa ating mga kababayan, kaibigan at lalo na mga deboto. Ngayong araw ng Miyerkules, timbang baklaran po. Kaya ang masasabi lang na inyong lingkod, siyempre, ingat-ingat dahil mainit ang panahon, maya-maya uulan.
pag babago-bago ang takbo ng panahon. Yan. Mamaya mag-atid tayo ng Weather Bureau. Dito sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. Magkakasama tayo hanggang mamaya ang 1:00 ng hapon. At siyempre, di maialis, maghahatid po tayo ng mga balita dito pa rin sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. At kaugnay sa mga balita na naganap hindi lamang po kahapon, kagabi, kanina, hanggang sa mga oras na ito. Kaya muli, humihingi ng paumanhin ang inyong lingkod kung bakit medyo nawala yung ating logo, ha? Ngayon lang po yan. Bukas may aayos na po natin yan. Babalik muli ang ating logo. Siyempre, ang logo pa rin ni Double J, ang programang Ratsada Balita ni Double J. Magkakasama po tayo hanggang mamaya alas 1 ng tanghali, ng hapon. Yun po yung unang oras ng hapon eh. Pagdating ng alas 12, noon pa yan, tanghalian pa yan. At dapat tumatakbo ang minuto bago dumating ang saktong 1:00, yung 12:59, ayan po yung initiative na papasok na ang hapon kaya 1:00. Kaya yan po ang laging pinapaliwanag na yung lingkod dito pa rin sa programang Ratsada Balita ni Double J. At siyempre, kagabi pa rin ang himpilang inyong sinusubaybayan ang Broad Streamcast Communicator. Yan po, mamaya maghahatid tayo ng mga balita. At samantala, siyempre, dadako muna po tayo sa lagay ng panahon. At siyempre, hindi mawawala yan. Yan po, mga inantabayanan ng ating mga taga-subaybay dito sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. Yan, ha. At bago natin ihatid ang ating lagay ng panahon, siyempre, ano muna? Ang tanong ng iba, lalo na yung mga nagtatid. Double J, anong oras na? Yan, siyempre, dito sa ating programa, Ratsada Balita ni Double J, nawala, pasensya na, wala yung logo eh. Nawala po, medyo na, hindi natin alam kung na-interrupt or what, pero di pa may ayos ng ating technician, kaya pansamantala, neto muna po ang appearance na inyong lingkod, dito sa programa, Ratsada Balita ni Double J, Oras sa buong bansang Pilipinas, ganap na pong alas 12:09 ng tanghali, Ang bilis ng oras, ano? Ayan, sige po, papatuloy tayo. Samantala, welcome sa ating mga taga-subaybay. Kung di ako nagkakamali, si Melda Nagisaram at saka sino pa ito, isang maganda. Si Jenny, correct me if I'm wrong. Jenny and Melda, mula sa lalawigan ng Batangas. Magandang pananghalian sa inyong lahat. Baka di pa kayo naglalansa, don't keep your meal. Yan lang laging paalala ng inyong lingkod, si Double J. Pasensya na kung bakit wala yung logo natin. At nagkaroon lang talaga ng technical problem. Nawala yung ating logo. Pero bukas, balik po muli ang logo ng inyong lingkod. Kung kaya't naka-vertical na tayo. Kaya ngayon ay naka-horizontal tayo eh. Kaya bukas, balik po sa dati. Yan. Siyempre, ang importante, andito pa rin ang inyong lingkod, si Double J, para maghatid ng mahalagang impormasyon. At siyempre, ang balita. Kaugnay pa rin sa sinasabing lagay ng panahon. Ang lagay po ng panahon ngayon ay patuloy pa rin na magkakaroon ng mga pag-ulan-ulan. Dahil alam nyo na kumbaga ito na po yung peak season ng tinatawag na tag-ulan. Yan, yung ika nga. Lumipat na yung summer. Kaya papasok na po tayo dito sa panahon ng opposite ng summer. Rainy. Medyo nawala ako. Ayan, andyan naman kayo, kaya pakicorrect lang kung ano yung pagkukulang na inyong lingkod. Kung ngayon, panahon ng lumipas ang panahon ng summer, so darating na yung panahon ng tagulan. So, yan na yung mga typhoon effect. Ganyan, ano? Pero ayon po sa Pag-asa, wala pa namang namamataan na LPA, maliban lang sa unti-unting nabumuo, pero hindi pa rin po ito ganap na magiging bagyo. Kaya samantala, patuloy pa rin daw na makakaranas ng mga pag-ulan, dulot pa rin ang tinatawag na habagat. Pati nakasaba na ang localized thunderstorm. Kaya po meron ganyan. Ngayon, kung meron daw po mga pag-ulan-ulan, normal na raw po yan. Ika nga, salit-salita ng lagay ng panahon. Kaya yan po, asahan po
Ang importante, walang bagyong namumuo maliban lang sa mga patuloy na pagulan dito pa rin sa ating bansang Pilipinas. At sabi naman ni Miss Melda, sabi na si Joanny, si Kokok Joanny Pinuele mula sa Jersey, USA. Ay, kumusta ka na? Kumusta naman ang inyong kalagayan dyan, Miss Johnny? At gano'n na rin kay Melda Nagisaram ng lalawigan ng Batangas. Sabi niya, hello po, Sir Joseph. Sabi niya, hello, have a nice day po, Sir Joseph Javier. More power po sa programa nyo. God bless po. Likewise. Baka hindi ka pa naglalan. Please, lunch muna ha, habang nanonood. Yan na rin kay Coco Joanny Pinuela is watching you from New Jersey, USA. Hello, Double J, and hello to all your viewers and followers. Ayan. Thank you, Joanny. At saka, baka hindi pa naglalan. Please, don't skip your meal, ha? Ang ganda-ganda naman ang photo profile mo. Ayan, iba talaga Pilipina pagdating sa ganda. Ano po? At welcome po kayo sa inyong pagbibigay ng anumang komento at maging pagbibigay ng mga opinyon kaugnay sa ating tinatalakay at mga inihahatid na balita dito pa rin sa ating programa Ratsa na Balita ni Double J. Yan. Samantala, kasabay ng paghatid natin ang lagay ng panahon, isa pa rin po ang lagay ng ating bansa dahil dun sa pag-aalboroto nga nitong Bulkang Taal na makalipas na nga isang taon na nang siyang ay biglang sumambulat pero ngayon nasundan naman ng panibago. Pero hindi pa po pumuputok ha. Remind ko lang po, wala po akong sinasabing pumutok kundi yung kanyang pag-aalboroto. Ito po, yung kanyang pag-aalboroto, kumbaga sa isang may sakit andyan may lagnat, may sipon, may hatsing, ganyan po. Ganun na rin ang lagay nitong Bulkang Taal. Dahil yung smoke niya na mula sa Bulkang Taal, kumalat na sa Metro Manila at umabot pa hanggang bahagi ng Northern Luzon. Yan ayon sa PIBOC. Ito po, kumalat hanggang sa bahagi ng Central Luzon na smoke na mula sa binubugang sulfur dioxide ng Bulkang Taal. Yan po yung naging pahayag ng PIBOC. Sa inilabas na pahayag ng PIBOC sa pamamagitan ng ozone mapping instrument ng NASA, kaugnay sa Aura Platform at ozone mapping and profiler suite na obserbahan ng nakarang taon at nakarang araw ng Lunes hanggang kahapon ng smoke na nagmumula sa Taal Volcano po. Ang sabi, pagkadang ganyan yung klase ng pag-alboroto, yung lumalabas na yung kanyang sulfur yan pong tinatawag na sulfur dioxide. Ayan na raw yung unti-unti na biglang puputok. Kumbaga, initial ano raw po yan. Pero ganun pa man, base sa impormasyon, ang smoke ay umangat sa taas ng 20 kilometers. Wow! Ibig sabihin, ganun nakataas yun. Kaya dala ng hangin, hindi nakakapagtaka kung bakit umabot sa bahagi ng Southern Luzon. Kasama lang ang Zambales, di po ba? Ayan. At kumalat sa bahagi ng Batangas, siyempre kalapit lang yan Batangas, Laguna, Cavite, Rizal, Metro Manila at umabot hanggang sa Bataan at Zambales. Ayan. Nabatid na noon pang umaga ng Lunes ay marami na ang nagtatanong sa PIBOC ukol sa naobserbahan nilang kakaiba sa kalangitan. At dahil sa kakulangan pa ng sapat na impormasyon, wala pang kumpirmasyon ang PIBOC kaugnay nga dito sa nagaganap at patuloy pa rin ang kanila obserbasyon. Samantala sa inilabas na kaninang alas 5 ng umaga ng update ng PIBOC hinggil sa nasabing aktibidad ng Bulkang Taal sa nakalipas na 24 oras, nakapagtala ang ahensya ng 6 na mahihinang background tremor at kahapon ay nagbuga ito ng 8,982 na tonelada ng sulfur dioxide black. Ibig sabihin, yun yung galing sa loob ng bulkan at yun ipino. Yun din yung, di ba pag nagsisiga ka, ayun yung usok na ganyan. Pero yun, may kasama abo. Ito'y mababa kumpara sa naitala nung nakaraang Lunes na 14,326 na tonelada ang pinakamataas na naitala ng ahensya. Kaya hanggang sa kasalukuyan, nananatili naman sa alert level 2 ang status pa rin ng Taal Volcano. Yan po Ibig sabihin, nagkakaroon na po ng initiative na at saka indication na ito po ay talagang Kaya siguro
nagbigay na rin ng abiso ang nasabing ahensya, ang PBOC, at maging sa mga LGUs dyan sa bahagi ng Tagaytay, Batangas na yung mga susunod na yan, dyan sa Talisay, Taal, sa paligid dyan, at kasama na Cavite, na medyo, distansya na kayo. Mahirap na eh. Di natin alam ang susunod na mangyayari, di po ba? Pero kung yun natatandaan, noong unang pumutok nga ito na sabing nagparamdam at biglang pumutok ang Taal Volcano noong nakaraang January ng 2020. Yan, natatandaan. Ayan po isang naging magandang asset natin dahil dun sa palang pumapasok ang mga airborne COVID nasa Wata. Ayan, di ba ba? Kumbaga, yung comparison po pagdating sa mga bahagi ng Western country dahil mga taglamig, dun na nalasa nga itong airborne na coronavirus. Diba? Buti dito sa atin, tulong pa rin ng Taal Volcano. Diyan ano lang yun, wala akong specific na talagang may tendency. Pero para sa akin, based on lang on my analysis at saka yung ilang pagre-research, dahil unang-una, pag pumunta ka, mainit eh. So, dun po na sa Wata nga itong nasabing pagpasok ng coronavirus. Yan po. At siyempre, dahil hatid natin nalagay ng panahon, pati ang ilang public service, kaugnay nga talaga ay nitong nasabing bulkang Taal. Kasi marami po nagtatanong sa inyong lingkod. Bakit nga daw ba? Bakit nga daw ba nagkakaganyan ng bulkang Taal? Ayan po. Pero ganun pa man, nakalipas na isang taon noong January 20 nang pumutok yan at dumating na isang taon, medyo at napasipay siya, ito na naman, nag-aalborota na naman. Yan po, lagay natin nga panahon na hinatid din yung lingkod kanina, kasabay at kakibat nga itong lagay naman ng Taal Volcano. At doon po sa mga nanananghalian natin mga kaibigan, kababayan, ka-BSGG na ngayon ay nagsasagawa ng kanilang mga lunch break. Sige po, tuloy niyan. Huwag kang samantalay na oras. Huwag nang dibali ng maiwanan ng trabaho. Madali lang balikan yan. Naghihintay ang trabaho. Ang importante po ang pagkain. Yung ika nga lunch break na oras na para sa pagkain, pagganap sa pagkain, huwag pong palilipasin yan. Hanggat maaari, huwag natin paghintayin ng pagkain. Unahin po natin yan. Kailangan ng ating katawan dahil kailangan pa rin natin isa yan sa mga preventive measures para mapaglabanan natin itong ating kinakaharap na pagtubok laban sa mga lecheng pandemic na COVID-19 na yan. At yung kasama na yung mga kaanak ng COVID na yan. Kaya ang pagtrabaho naghihintay, ang oras ng pagkain, isang oras lang po yan para sa mga break time, samantalahin na po yan, ha? At huwag mo kalilimutan, bago man ang halian, bago mag-lunch, ang baso ng tubig, lagi nasa harapan po. Yan, paalala na inyong lingkod. At natuloy pa rin po tayo sa pag-atid natin mga balita. Dito pa rin sa ating programa, Rajada Balita ni Double J. Siyempre, kagapay pa rin ang himpilang yung sinusubaybayan ng Broad Streamcast Communicator. Samantala, oras po sa buong bansang Pilipinas. Ganap na alas 12:20 ng tanghali. Yahoo! Kain lang po, Yahoo! Meron po tayong issue for today at ako'y magtatanong po sa ating lahat ng mga taga-subaybay. Wow, ang ating Lodi, si Joey Ortiz, ang galing pong kumanta niyan, mga kaibigan kababayan. Tuwing araw ng Sabado at Linggo, maririnig niyo pong kumakanta yan. Talagang nasa harapan po siya ng kanyang piano at mapapanood. Yun po mga tinatawag na musika. Noon, ngayon, at kahapon. Musika noon, kahapon at ngayon. Yan. Ang ganda po. Lahat pwede po kayo magpa-request dyan. Yan po si Joey Ortiz. Wow. Thank you for watching, Joey. Idol talaga. Lodi. Ayan. At ito po ating issue for today. At welcome po kayo na magbigay ng inyong mga opinion at komento dito sa ating programa Rajada Balita ni Double J. Ito po. Dahil po sa naging trending at napag-uusapan hanggang sa mga sandaling ito, yung issue ng balitaktakan. Unang-una, wala naman sagot ng ating senador na pambansang kamao, di po ba? Matapos nga na magpahayag ang Pangulong Ehekutibo, Duterte, na sabi, napakasinungalin daw. Sinungalin daw yan, si Manny Pacquiao, kaugnay din sa sinabi niya na pinakamarami raw korupsyon. At malaki raw ang korupsyon na nangyayari ngayon sa panahon ni Duterte sa administrasyon kumpara daw sa nakalipas.
At kaya nag-init ang ulo ng punong ehekutibo. Ano sinabi na pag hindi raw napatunayan ni Pacquiao, ilabas daw mga pangalan at ituro kung anong ahensya. At pag hindi raw yan at nagawa ni Pacquiao, ikakampanya raw sa buong Pilipinas na wag iboto sa susunod na eleksyon si Manny Pacquiao. At dahil po dyan, naantay natin ang sagot, sumagot na po ang ating pambansang kamao. Sumagot na. Kaya yan po ang ating issue for today. Pero bago po ihatid ang aking katanungan, eto muna po ang sagot ng pambansang kamao sa naging pahayag ng punong ehekutibo o ng Pangulong Duterte. Ito po. Ang naging sagot ng ating pambansang kamao. At before that, sabi ni Jeyo Robert Arirao, "Hi sir, watching from Calayan Island, Cagayan." Oy, thank you. O, baka hindi ka pa naglalans ha. O, Idol Joey, baka hindi ka pa rin naglalans. Huwag kalilimutan na, don't keep your meal. Kumain habang nanonood na dito sa ating programa at sa balita ni Double J. Ganun na rin sa'yo, Jeyo. Kumusta ang ating mga kababayan dyan sa Calayan Island, dyan sa Cagayan? Ingat kayo dyan, ingat dyan. Thank you. At bago ko ihatid ang aking tanong, ito po ang naging buwelta at sagot ng pambansang kamao sa sinabi ng Pangulong Duterte. Hindi raw siya sinungaling. Bumelta na si Senator Manny Pacquiao, ang pambansang kamao, sa mga banat sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte at partikular nitong hindi nagustuhan ang pagtawag sa kanya na sinungaling. Mawalang galang na po, mahal na Pangulo. Hindi po ako sinungaling. May mga naging pagkakamali ako sa buhay na aking itinuwid at itinama, ngunit dalawang bagay ang kaya kong panghawakan. Hindi ako tiwali at hindi ako sinungaling. Ang nagipahayag ng tinaguriang pambansang kamao. Yan po naging sagot niya doon sa alam ko na alam niyo na. Hindi ko ano yung naging mga naging pahayag ng Pangulong Duterte laban na rito kay Manny Pacquiao, ang ating pambansang kamao. Sinabi pa ni Pacquiao na tinanggap niya ang hamon ng Pangulong Duterte na kilalanin ang mga sangkot sa korupsyon ng mga taga-gobyerno. Salamat po at binigyan nyo kami ng pagkakataon na tumulong sa inyo at bigyan kayo ng impormasyon para sa kampanya kontra korupsyon. Sabi pa ng senador sa inilabas na pahayag ng kanyang kampo. Binalikan ni Pacquiao ang sinabi niya na anya ni Pangulong Duterte noong nakaraang Oktubre 27, tagal na po yan lumipas na yan, yung mga panahon na ganyan sila, na lalo pang lumalakas ang korupsyon sa gobyerno. At sabi nga ng senador na iisa ang pakiramdam nila ng punong ehekutibo sa korupsyon sa bansa. Yan. Kumbaga, nagkakasundo sila. Di ba ba? Ngayon, dumating na yung na naglabas na nga ng parang kampante ang pambansang kamao na ilabas niya na dito sa ating panahong gobyerno, merong katiwalian. In fairness naman, meron naman talaga. At meron naman talagang nakasuhan, natanggal. Ayan, sa mga ilang ayan siya, talagang natutuan. Kumbaga, yung kay Senator Manny Pacquiao, sinabi niya sa panahon na ngayon, dahil na nagkaroon na sila ng pagkakaintindihan ng Pangulo. That was before, October 27, di po ba? Pero ganun pa man, itinuro niya. Ito po ang mabigat dyan, At talagang lahat tayo hindi na tataas ang kilay, kumbaga natumbok. Itinuro niya ang Department of Health na nais niyang mabusisi ang mga ginastos sa pagharap ng pamalaan laban sa COVID-19 crisis. At tanong ng senador na pambansang kamao, eto po, handa ka ba, Secretary Francisco Duque, na ipakita ang kabuuan na iyong ginagastos at saan napunta ang pera na inutang natin para sa pandemya? Yan po, Yan po, ang tanong po ng inyong lingkod. Tama ba ang naging desisyon ng ating senador na dapat busisiin itong sinasabi na pondo? Ayan po yung naggaling sa bayanihan to At alam ko na alam niyan na kaya marami tayo mga mambabata sa mababang kapulungan ng Kongreso at talagang ano ba nangyari dyan? At ano yung pondo na dyan? Ba't deny birth na dapat mapunta sa mga health workers pero nagamit sa ibang sistema? Yan po At ngayon, ang tanong ko po,
tama ba at marapat ba na ang ginawang pahayag ng ating senador na dapat nga na mabuksan at mabusisi itong sinasabing kanyang katiwalian, lalo na sa Department of Health. Yan po, antayin ko po ang inyong mga komento at sagot kaugnay nga dito sa nangyayari. At tayo magbibigay rin ng mga ilang komento kaugnay dyan. Mamaya po, sa paghahatid natin ating mga balita. For the meantime, ito po yung ating issue for today. At muli po, nagpapaalala tayo sa ating lahat ng mga kaibigan kababayan na mga nagsasagawa ng pananghalian. Take your time po. At kain lang po. Ayan, habang nanonood na ang ating programa at naghihintay ng ating mga balita. At huwag nyo na po akong intindihin. Huwag nyo na akong alokin. Makita ko lang po kayong busog. Busog na rin po ang inyong lingkod. Salamat. At tuloy-tuloy na po tayo. Samantala, narito po ulo ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Mga balita na naganap di lamang po kahapon, kagabi, kanina, hanggang sa mga oras na to na balita. Ulo ng mga balita, kapalpakan sa vaccination rollout sa ilang LGU, hiniling ni Senator Tito Soto na maimbestigahan. Bakit? Ano bang naging ano dyan, no? Yung napabalita na sinurukan. Pagturukin nila din. Alam nyo, minsan na ano natin eh. Pero mamaya po, ayan muna po ulo ng ating mga balita. Mamaya ang buod. Samantala, humingi ng pamanhin ng Malacanang sa mga LGU sa delay sa COVID-19 vaccine delivery. Naman, dapat kasi agaran yan eh, dahil alam naman natin na may expiration yan. Baka mamaya, yun, lalo na sa mga malalayong karatig lalawigan, dyan lang yung mga malalayong lalawigan natin, yung mga Region 7, Region 8, Region 9, Region 10, 11, 12, at Region 1, Region 2, ganyan. Ika nga yun po, lalo pa ang pagdadala is barko. Alam naman natin may expiration yan. Kaya dapat lang talaga medyo bilisan naman para sa ganun mahabol natin tinatawag na sinasabi ng nila na herd immunity, di po ba? Namaya po ang buod na yan. At samantala, kaugnay sa issue pa rin ng kalaban natin na kinakaharap ng ating bansa at ng buong mundo ang mga lecheng pandemic na yan. Travel ban sa mga biyahero mula sa India at 4 na bansa, pinalawig pa ng pamahalaan. So ibig sabihin ayan po para din sa may mga kaanak mula sa bansa India at itong babanggitin natin na 4 na bansa pa, medyo humaba pa yung travel ban po. Kaya kung inaasahan nyo, uwi sila na, baka hindi po. Mamaya po, hatid natin ang buo ng balita niya kung ano yung mga bansa naliban sa India. At yung kaugnay po din sa ating issue for today. Ayan, resign call. Ito ang ginawa ng healthcare workers sa rally para sa kanilang nabinbin na allowances at ibang yung para sa kanila na deny birth ng DOH sa utos ni Secretary Duque. Yan po, mamaya, katid ko ang balita na yan dahil nandyan po nakasalalay kung ano yung naging issue sa pagitan ng ating punong ehekutibo at ng ating pambansang kamaong senador. At samantala, mga kamag-anak ng mga biktima na war on drug ni Pangulong Duterte, pinagsusumiti na ng salaysay. Yan ang imbestiga ng ICC. At samantala, sa kaugnay na inihayag ng ating ng Malacanang, mula sa pangunguna ng punong ehekutibo na armasan na raw ang mga volunteer civilian na willing laban sa krimen. Pero ganun pa man, protektahan ang mamamayan at hindi armasan ang sagot ni Senator Ping Lacson. Mamaya po ang buod ng balita na yan. At pa rin senadora naman ang nagpahayag na pulis nga hindi madisiplina, mga sibilyan pa. So ibig sabihin, kung yung mga pulis na nakabaril hindi madisiplina, tapos aarmasan pa mga sibilyan. Ayaw kay Senator Leila de Lima,
Hindi raw yata angkop. Mamaya, atin natin ang ibig na sabihin sa buod ng balita. At samantala, tanggapan ng pangalawang Pangulo ng Bansa, ibig sabihin si Vice President Leni Robredo, muling tumanggap ng highest audit rating. Uy, siguro ang pagbibigay ng highest audit rating na yan, siyempre, kung di ako nagkakamali, muli manggaling yan sa Commission on Audit. Mamaya, atin natin ang buod ng balita na yan, At samantala, siyempre, bago natin ihatid po, itong nasabing ika nga ay buod ng mga balita mula sa ating inihatid na ulo ng mga balita. Oras muna po sa buong bansang Pilipinas. Po, ganap ng alas 12:33 ng nakalipas na kalahati oras. Kaya napakahaba pa ng oras din sa mga kakain. Sige po, habol, kain lang. Basta sabi ko po sa inyo, iwanan muna yung trabaho. Total oras naman na para kumain kaya please lang po. Huwag natin paghintayin ang ating ang ating pagkain. Happy meal po sa lahat ng mga nanananghalian. At thank you kay J.O. Robert Arirao mula sa Calayan Island, Cagayan. At kay Joey Ortiz, ang nagsabi ng Radsada Balita Double G. At siyempre kay Kokok Johnny Pinuela, na sabi niya mula naman sa New Jersey, USA. Sabi niya, hello Double J and hello all your viewers and followers. Yan, still watching daw siya. At ganoon rin kay Melda na gitara, na sabi niya, hello, nice day po, Sir Javier. More power po sa programa nyo. God bless po. Likewise. Narito po ang buod ng ating mga balita. At kaugnay nga po doon na nangyari, hindi na naging trending po, yun sa Makati na tinurukan, tapos hindi naman na hindi. Ayan, ito po ang sinasabi na hiniling nga mula sa Senado ni Senator Tito Soto na dapat daw may imbestigahan. Dahil pinuna ni Senate President Vicente Soto III ang mga insidente ng kapalpakan sa ikinakasang vaccination rollout sa ilang lokal na pamahalaan. Kaugnay nito, hiniling ni Soto sa Interagency Task Force o IATF na imbestigahan ang mga kontrobersya. There are similar complaints from others in other LGUs. The IATF should investigate and exercise sanction, sabi pa ni Senate President. Kaugnay ito sa naging viral video sa social media na hindi na iturok na isang volunteer health workers ang COVID-19 vaccine sa isang lalaki sa Makati City. Nagbahagi rin si Soto ng isa pang video ng katulad na insidente na pinaniniwalaan nangyari naman sa Mandaluyong City. Nabanggit niya na may impormasyon siya na maging sa Quezon City ay may mga nangyayaring insidente at anya ang mga ito ay hiniling na niya sa kanyang anak, si Quezon City Vice Mayor Gian Soto, na maimbestigahan din. Alam po natin na ang punto po dyan, karapatan po na talagang imbestigahan. Dahil ano ba nangyayari? Ba't ganon? Pero kung iisipin po natin na magbibigay tayo ng mga parang indication niya na parang hindi sabihin na natin na sabotage, gano'n di po ba? Pero napaka-similar lang po. Para sa akin my opinion is napaka-similar. Hindi naman nangyari na umabot ng 10 hanggang 20 sa 100 na tinuturokan na hindi na iturok Sa pagkagano, lumalabas na meron diyang sabihin na natin na merong illegality na para sabihin natin na parang modus, di po ba? Pero kung yan po, nangyari lang sa bawat vaccination site, 1 beses, 2 beses, na magkakaiba. Isa lang po ang naging pananaw ko dyan. Una-una, katulad na nangyari sa Makati, ang nakagawa po ng bagay na yan, ang involved po dyan, isang volunteer para tumulong sa pagsasagawa ng vaccination. Di po ba? Ngayon, hindi naman sa lahat ng oras na kaya mong, sabi nga natin nobody's perfect. Hindi naman sa lahat ng oras na sa dami na tinuturukan mo, it's almost the same na ganon. May mga pagkakataon na bago mo iturok, andyan yung hindi mo malaman kung saan mo ilalagay dahil sobrang likot. Natatakot. So,
dala ka rin. Di po ba? Ang ano lang dyan natin dyan, pag-aralan maigi. Alamin muna din sa mga involved, lalo na sa mga nagsusupervise, kung ano ba talaga yung anong kakayahan ng isang volunteer para dumaan sa training. Okay, dumaan sa training. Pero hindi niya naging cause yan o hindi yan naging doon ang dapat niyang gawin. Based doon sa nangyayari sa ating. Kumbaga, dahil siya part of volunteers, na aware din siya bilang health workers, pero hindi niya trabaho yon. So, ibig sabihin, tinrain sila within a minute, within an hour, a day, na, sige, para, ganito lang yan, para kaso, kung titignan naman natin yung human error di po ba? So, ang sinasabi ko lang po rito, ang punto rito is nobody's perfect. Kung pag-iisipan po ng natin na baka yan ay sabotage dahil may mga bogus na gagawin na. Pag hindi na iturok, pwede nga lang. Alam po na. Pero alam naman natin na may expiration yan. Lalo pat na tanggal na sa may bote. Ang ano lang po rito is sana kung sa bawat vaccination site nangyari na 10, 20 beses na ganyan, pwede. Pero kung isang beses lang sa bawat isipin na lang natin na ganun talaga. Andun yung unang-una yung nervous. Dahil hindi na naman trabaho yon. Second is masyado siyang hindi natin alam kung overwhelmed siya o talagang andun yung out of the site na nahihirapan din dahil hindi na nga trabaho yon. Bilang volunteer. Pero sinasabi po natin, karapatan naman ng ating pamahalaan o ng kung sino man na imbestigahan kung bakit mayroong ganyang nangyayari. So, paris i-correct na lang, ituwid. Hindi na ito dapat kailangan palalain pa, ganyan. Ang importante, hindi naman ganun kadali na lahat ng tao na pwede nating i-plea na, pwede ka bang tumulong ayoko, takot ako dyan hindi ko alam yan, hindi pa ba? Yun na yan. Ayan po, ating komento sa ating sa balita na to. Tuloy pa rin po ating balita. Samantala, nagsorry ang Malacanang sa mga lokal na pamahalaan kaugnay sa pagkakaantala ng delivery ng kanilang supply na COVID-19 vaccine. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kinakailangan na hintayin ang certificate of analysis mula sa mga manufacturer ng nasabing mga bakuna. Ilang araw nang natitigil ang pagbabakuna sa Maynila, Taguig City at Makati City dahil wala pang naibibigay na certificate of analysis ang DOH para sa mga dumating na Sinovac vaccine. At kasabay naman ito ang pagpupuri ng Malacanang sa mga lokal na pamahalaan na mabilis na naikakasa ang nasabing mga vaccination rollout. Kanya-kanyang Kanya-kanyang convincing power lang yan. Kung magaling ang convincing power ng isang LGU, madaling mahikayat ang ating mamamayan. Pero ganun pa man, marami pa rin mga mamamayan ng may agam-agam. Lalo pa ngayon, nagkaroon pa ng isyong Sinovac dahil sa nangyari sa Indonesia, di po ba? Kaya, paano yun? May nagtanong po sa inyong lingkod, maputol ko yung binabalita. Ang sabi, oy, Double G, paano ba ito? Naturukan na ako ng first dose ng Sinovac. Kasi nangyari sa Indonesia, kung napanood ko pa nga, nakita ko pa nga, saka makalat yung balita na, alam nyo, kayo makakasagot din sa tanong nyo. Ano pakiramdam nyo? At kailan kayo naturukan? Mag-isang buwan na. Ano pong pakiramdam nyo? Okay naman ako, wala akong problema, ganun. Yung pong bang napanood nyo, nabasa nyo, nakita nyo sa social media na tungkol sa nangyari sa Indonesia, ganun din ang naramdaman nyo. Hindi naman, wala kayong dapat alalahanin. Hintayin nyo na lang po, yung second dose, kung yung pa rin na ituturok sa nyo, at hintayin nyo, yung sinasabi nga, na yung pong certificate of analysis. Yan lang. Hindi ko po pahabain ang sagot para hindi na kayo malito. Yun lang po. Ano man ang nararamdaman nyo, sa kondisyon nyo, sa inyong system nyo, sa inyong pangkatawan at kayo pong nakakaalam na, yun po magiging sagot. Yun lang po. Ganun ko lang. Ayoko nang pahaba. Alam nyo, kasi hindi maiintindihan ng mga nagtatanong. Lalo pat dapat tagsayin natin sa mga nagtatanong kung hanggang saan yung mentality nila, di ba ba? At dahil nga dyan, sa nangyari na yan, kaya natigil nga. Yun po nga nasabing pagbabakuna. At lalo pat karamihan na may tinuturok na bakuna sa ngayon ay Sinovac. Kung kaya't binahagi ng nasabing spokesperson ng Malacanang na
naiplano na, naipamahagi na rin ang mga dumating na bakuna habang hinihintay ang kinakailangan na sertifikasyon. Yan. Siyempre, para kung i-stock mo pa yan, yung travel time. Di ba? Kasamantalang ang Moderna, ayan na, itinuturok na po ang Moderna. Yan naman, hindi naman basta-basta itinuturok yan sa basta kung kanino eh. Walang palakasan dito, walang ano rito na kung anong gusto mo. Titignan ng mga ating mga ekspertong doktor at susuriin ka kung may right ka na dapat ba isaksak sa ito. Ang tinatawag na katulad ng Pfizer at katulad nitong Moderna at katulad ng Covax, di po ba? Yan. At samantala, sino ito na kulay red? Anyway, thanks for watching at just stay put. At mamaya, yung pong tanong natin, ulitin ko lang po yung tanong natin. Tama po ba naging desisyon ng pahayag ng ating pambansang kamao, senador, na itiwalat ang sinasabing isang malaking korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa kumpara sa dating mga administrasyon na ikinagalit siya na puno ekutibo at sinabing sinungaling ang pambansang kamao. Pero ganun pa man, sumagot na ang pambansang kamao. Yun po yung natin kanina. Pero babalikan po natin yan bilang dapat na talakayin natin. Ito po yung pinalawig pa ng pamahalaan ang umiiral na travel ban sa mga pasahero na galing sa mga bansa na meron pa rin mataas na kaso ng COVID-19 at meron tinatawag na Delta variant. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, iiral ang travel ban hanggang July 15. Sakop ng kautusan ng mga biyahe mula sa United Arab Emirates, India, Pakistan, Sri Lanka at Bangladesh. Ayan po yung mga bansa na sila binabanggit ko kanina. Para sa ganon, kung may mga kaanak po kayo na nandyan, dapat po maipaalam nyo sa kanila na hanggang July 15, hindi sila pwedeng trumabel papunta rito. Or vice versa, di ba ba? Yeah, good afternoon, Double J. Yan. Yan. Dalipot, sina natin. Yan. Sabi ni Josephine Roquero, one of my top fan. Good afternoon, Double J. Blessed Wednesday. Keep safe. Keep safe. God bless. God first. Always naman eh. Thank you sa inyong mga patuloy na advice ha. At yan po si Josephine Roquero, naging kandidata ng Binibining Pilipinas way back 70s to 80s po. Tatandaan ko yun. Estudyante pa ako. At the same time po, pasensya na kung bakit po wala ang logo na inyong lingkod at medyo nagkaroon ng change. Nagkaroon lang ng problema din sa ating logo at din sa ating initially na laging ginagamit sa programa. Kaya ganito po muna ang program proper natin ha. Bukas, babalik po yun ulit. Importante, andito si Double J para ihatid pa rin ang mahalaga impormasyon at mga balita na inyong inaantabayan at patuloy na inaantabayanan dito pa rin sa programang Radsada Balita ni Double J. Sabi naman ni Wilfredo Cruz Jr., yung pala yung kulay red. Double J, hello sir, asintado, Captain Sel Baisa. At Miss J, si J. At Romy Tuason, ayan ang mga susunod na programa kasi yung kay Romy Tuason, yung Bitwatcher pagkatapos ng programa natin. Ang sabi naman ni Josephine Roquero, maganda ang polo suit mo, Double J. Oo, ayan yung uniform namin eh. Yan ang uniform namin dito sa aming himpilan. At tuloy pa rin yung mga bansang pinalawig ang travel ban. Ito po hanggang July 15. At ulitin ko lang ang mga bansang UAE, United Arab Emirates, India, Pakistan, Sri Lanka at Bangladesh. Yan po. Kung may kaanak tayong OFWs, abisuhan. Paliwanag ni Secretary Roque, kaya pinalawig ng Pangulo ang travel ban para masiguro na hindi makakapasok sa bansa ang nasabing Delta variant na mas mapanganib kumpara sa ordinaryong coronavirus. Matatandaan hanggang ngayon na lamang June 30 dapat ang travel ban sa mga nabanggit na bansa. Pero dahil dyan, diretso hanggang July 15. Yan po At dun po sa issue for today na tinatanong ko po ang inyong mga opinion at kwento Dahil po dun sa sinabi nga ng ating pambansang kamao, Senator Pacquiao, na mas malalaking ang nangyaring korupsyon ngayong panahon ng administrasyon ng Duterte. Na sinabi naman ng kabilang panig ng puno ekutibo na napakasinungaling daw ni Pacquiao at hinamon na ilabas mo mga pangalan at kung ano ahensya. Dahil hindi mo nasabi yan at nagawa yan,
ikakampanya ko sa susunod na eleksyon na hindi ka na dapat iboto. Huwag na iboto si Pacquiao. Kaya sumagot ang ating pambansang kamao. Hindi siya sinungaling at nakahanda niya ilabas ang pangalan. Mamaya po, babalikan natin yan. Sabi ni Wilfredo Cruz Jr., korupsyon sa loob na palang ng bahay nagsisimula na. Panahon pa ng kupong may korupsyon na. Oo, totoo naman yan talaga yan. Hindi nawawala yan. Pero sana, hindi wag nang gamitin yung korupsyon na lalo na't pera ng bayan. Hindi po ba? Kung dapat ilagay sa tama. Kaya hindi tayo nagtataka. Katulad yan ito. Ito ang babalita natin. Dahil po sa kaninang nangyari umaga, breakfast rally ang isinalubong ng mga healthcare workers sa Department of Health, sa tanggapan ng Department of Health pa sa DOH, para sa hindi pa na ibibigay na kanilang meal accommodation and transportation allowances. Ang tagal na yan. Ang nangyari po dyan, naka-out of the record, out of the agenda, naglabas ng order si DOH Secretary Francisco Duque na yung pondo na para po doon sa ating mga health workers na 115.2 million para sa mga ating mga health workers, the whole from private to public. Para sa kanila po yan. Dinivert para doon sa coronavirus starter kit na gagamitin. Samantala may nakalaan, doon po yan nakalaan sa Bayanihan 2. Kaya ang ating mga healthcare. Unang-una, dapat iniisip na, bakit kailangan mong pakialaman yan? Kaya nga po nung medyo pumutok yan dahil nagsisentimiento natin mga health workers. Hindi na naman naiintindihan kung ano hirap. Sabihin na natin na, okay, sige, ikaw ang sekretary ng DOH. Ikaw ang nakakalam na lahat. Pero ang tanong, ikaw ba ang humaharap sa mga COVID patient? Ikaw ba ang sa buong araw na ginagawa ng ating mga healthcare workers? Mula sa doktor, nurse, the whole? Diba? Ikaw lang nagbibigay ng advisory, ikaw lang nag-uutos, ikaw lang nagsasabi para sa mga USEC at para kung anong gagawin. Tapos ganyan. Ngayon, eto na. Diyan po tayo tatalon. At yan yata, nangyari yan yung kaninang umaga na nagsagawa ng rally, breakfast rally, ang ating mga healthcare worker. Yan, bunga nito kabilang sa mga inihirit ay ang pagbibitiw na sa pwesto ng Health Secretary Francisco Duque III. Dapat lang na sinalarawan nilang muli. Wala po akong kinakatigan dito. Ang sinasabi ko lang po, ako for the people. Kung ganyan naman ang nangyayari at nag-iisa ka lang, mas marami to. Dito ako sa marami dahil nasa tama ako. Kaya kung hinihiling ng ating mga healthcare workers na mag-resign, magbitaw, dapat nung pa po. Secretary, tukuyin ko muli. DOH Secretary Francisco Duque III. Dapat po, ganyan na yung gawin nyo. At nagkaisa mga nakikibahaging grupo ng healthcare workers na patid nila na nailaan na 115.2 million para sa karagdagan nilang allowance at benepisyo. Yan At nadamay din si Pangulong Duterte sa ngit-ngit ng mga healthcare workers at ayon kay Robert Mendoza, Pangulo ng Alliance Health Workers, walang malasakit sa kanila ang punong ehekutibo. Oo nga, di nga nabigyan ng yan. Ano ba naman? Sana naman lang mabigyan ng pansin na hindi ba nila nararamdaman yung ginagawa ng ating mga healthcare worker na silang umaharap sa ating mga kababayan na biktima at dinapuan ng nakakamatay na sakit. Pambira. Napagdidiin niya labis-labis ang kanilang pagkadismaya dahil hindi na susuklian ang ginagawa nilang pagsasakripisyo para sa pangunahan ng pagharap ng gobyerno sa pandemya dulot ng COVID-19. Oo naman, laging healthcare workers ang nababalagoong dyan. Matatandaan nito nakalipas na linggo ay nagsagawa na sila ng katulad na kilos protesta sa harapan ng punong tanggapan ng DOH at dyan po nangyari sa Maynila. Yan, nakakalong. At balikan lang natin dahil meron na lang po tayo nalalabing 9 na minuto. Yan po yung binanggit ko Balikan po natin yung ating issue for today. Yan, inaantay ko po ang inyong mga sagot at ika nga komento. Yan, ika nga, ano mo yung komento, ano man yung ika nga masasabi, dito po. Nung alam ko narinig niya na sinabi yan ng Pangulong Duterte na ikakampanya niya sa buong Pilipinas sa darating na eleksyon, nalalapit na eleksyon na wag na iboto dahil sa kanyang pagsisinungaling. Sumagot na ang ating pambansang kamao at sinabi niya na mawalang galang po, mahal na Pangulo, hindi po ako sinungaling.
May mga pagkakamali ako sa buhay na aking tinuwid at tinama, ngunit dalawang bagay ang kaya kong panghawakan. Hindi ako tiwali at lalong hindi ako sinungaling ang naging pahayag ng tinaguriang pambansang kamao. At sinabi pa ni Pacquiao na tinanggap niya ang hamon ng Pangulong Duterte na kilalanin ng mga sangkot sa korupsyon na mga taga-gobyerno. At na nagpasalamat niya sa Pangulo na binigyan siya ng pagkakataon para tumulong sa pagbibigay ng impormasyon para sa kampanya kontra korupsyon. Yan po ang sinabi ng senador. At natatandaan niya nang nagkausap sila ng Pangulo at sinabi niya noong Oktubre 27 na magkausap sila ng Pangulong Duterte at sinabi niya na nagkakaroon nga ng lalo pang lumalakas yung korupsyon. At nasabi nga sa Pangulong Duterte na pakiramdam niya, para sila ng iisa lang ang kanilang pakiramdam dahil sa nangyaring korupsyon. Ganun pa man, sa hamon ng Pangulong Duterte, eto na po. Itinuro na ni Senator Manny Pacquiao kung sino ang mga nangunguna at sinong ahensya ang merong malaking korupsyon. Eto na po. At tinuro niya ang Department of Health. At tinanong, at narito po ang tanong ng ng senador ng pambansang kamao. Handa ka ba, Secretary Francisco Duque, na ipakita ang kabuuan na iyong ginagastos? Saan napunta ang pera na inutang natin para sa pandemya? Naman. Kasi may inutang parpunta. Maliban din nila na pondo na yon, galing po sa pagkakautang natin sa World Bank, di po ba? At sabi naman ni Hibil Ann Lim, good noon, Double J, watching again from Northern Sama. Hey, good afternoon. Maraming salamat. Ayan. At sabi naman ni Wilfredo Cruz Jr., kumasa na si Pacman, first round, DOH. Oo, tama ka dyan. Ngayon, saan nangyari yan? Ang aantabayanan po natin dyan, kung ano isasagot ng magaling na sekretary ng Department of Health. Kapal na mukha. Pasensya na, sekretary, ha? Talaga naman makapal ang mukha mo eh. Una-una, nanggagalaiti lang po kasi hindi ganun biro ang kinakaharap ng ating mga healthcare workers. At hindi po sila robot na para pag nalobat, papalitan nila ng baterya. Tao rin po yan. Kung itinuring nyo, sekretary, na kayo'y tao, mas lalong tao ang ating mga healthcare workers. At huwag nyo yung pagmalaki. Doktor kayo? Kahit minsan hindi ko nakita na humarap kayo sa mga COVID patient, bibisita kayo for press release. Pero yung buong maghapon, nagawa nyo? Tapos ganyan pa gagawin nyo? Ang bihira. Begging din po sa ating pamahalaan, ating Pangulong Duterte. Sana naman po, yung medyo binibigyan nyo ng napaka-importansya sa larangan ng inyong mga gabinete. Sana binabalansin nyo. Katulad ng sinabi nyo na pinakamalaki ang nakita nyong korupsyon sa DPWH. Totoo po, that was before. Pero since nung inasign at inapon nyo po, nakaupo si Secretary Mark Villar, ang dami pong nalinis para tapos yung credit sa kukunin nyo, sasabihin nyo, alam ko malaki ang korupsyon sa DPWH. Pero nalinis ko na yan, naiayos ko na yan, marami na ako pinatanggal. Paano po pala kung hindi si Secretary Villar? Hindi nyo inupo. Di po ba? Dahil salam po naman naging katwiran ng mama. Kahit na sabihin niya, salita niya lang yun, pero pinatotohanan niya. Ang sinabi ni Secretary Villar, Mike Villar, hindi ko kailangan magnakaw at di ako kailangan gumawa ng mga bogus ng proyekto. May pera kami, may pera ako. Bakit kailangan ko pa yan? Bakit kailangan kunin ko pa pera ng bayan? Kung kinakailangan gamitin para sa bayan. Na pinatunayan naman po. Kaya I salute you, Secretary Mike Villar. Kaya lang, pasensya ka na kung yung credit hindi na ibigay sa'yo, nakuha ng ating punong ehekutibo, ha? At muli po, ang sinasabi ko lang ganito, sa nangyari yan, sumagot na. At isa nakakagalak dahil sumagot na ang ating senador, Manny Pacquiao. Na ika nga isang totoong tao, dahil saan po ba nang galing yan?
Hindi naman produkto ng politiko yan. Hindi produkto ng politika yan. At yan ay galing sa mahirap na kinalalagyan. At yumaman dahil sa kanyang karir. Di po ba? At kahit kailan hindi niya kinarir yan. Kumbaga, ang kanya, inilalabas niya lang ang katotohanan. Hindi ako natatakot na Pangulo kinakalaban ko. Gusto ko lang tumulong sa Pangulo. Kung hindi niya kayang tanggapin, sige. Bahala sa kung anong gusto niya gawin. Ganun yan. Pero dahil sa ikakampanya raw siya, pag hindi dapat. Ngayon, antayin natin ng buwelta. At muli yung tanong ko, tama po ba ang naging desisyon ng ating pambansang kamao na isiwalat at sabihin na meron talagang mga malalaking korupsyon na nagaganap dito sa ating bansa kumpara sa dating administrasyon? Sabihin na natin na lahat naman ng mga naging administrasyon, maraming Maraming korupsyon na nangyari. Kaya walang nagkaroon ng lakas ng loob ng katulad ng ginagawa ngayon ng ating pambansang kamao. Di ba ba? Kaya yun lang. At lalo-lalo na sa medyo binibigyan pa ng importansya at binibigyan ng ganon na pagpapahalaga ang sekretary ng DOH. Tama lang po ang panawagan ng healthcare workers na mag-resign, magbitaw na kayo sa inyong kinalalagyan. Yan po ang kahilingan nila at kahilingan ko rin po. Sana po, inihiling ko sa taas. Sana po, na mangyari. Nang sa ganon, hindi naman, kawawa, hindi naman ganon. Para bang sinasabi nila na, trabaho nila yan, trabaho. Trabaho. Paano kung maubos ang pasensya ng ating mga healthcare workers? Sino kukunin mo? Parang ganun, pupulot ka lang ng mga tao sa atin, ng mga kababayan natin na sa ilalalagay nyo. Kaya nga nila ginagawa yan. Dahil yan ang mga sinumpaan nilang tungkulin na hindi nyo binibigyang pahalaga. Secretary Francisco Duque III ng Department of Health. Buksan mo, isip mo. Kaya kung kailangan, di mo kayang buksan isip mo, magbitaw ka na lang. Yan lang. Anyway, at maraming salamat sa lahat ng ating mga sumubaybay. Sabi nga ni Wilfredo Cruz Jr., kumasa na si Pacman, first round, DOS. May susundan pa yan. At tahimik si PhilHealth, oo. Tahimik, di na, siguro naghihintay na, Pangulo, anong gagawin ko? Ganun eh. Ha? Tawag dito sa Pangulo, Pangulo, anong gagawin ko? Ano ko? Yun lang. Pero ganun pa man. Hindi po natin tatantanan. At hindi po natin bibitawan ng mga ganitong klase ng issue. Lalo-lalo na sa mga ganitong pagkakataon. At alam kong inaantabayanan nyo po sa mga susunod na araw sa ating programa, anuman ang mga nangyayari at nagaganap na mahalaga, ihahatid po sa inyo ng inyong lingkod. Muli, maraming salamat sa ating mga taga-subaybay, lalo na kay Wilfredo Cruz Jr. Salamat po sa Double J. Thank you. Ay kay Sibyl Ann Lee mula sa Northern Samar. At siyempre kay Josephine Roquero. Ayan. At kay Melda Nagisarap ng Batangas. Kay Kukuk Johnny Pinuala mula naman sa Jersey, USA, sa lahat-lahat pa lang mga sumaybay kay Joey Ortiz, loadin natin, at kay Monsignor Roland Duigan. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. At siyempre, laging iniiwan sa nakataga ng inyong lingkod ay God is always on our side. Wala siya sa harapan natin at lalong wala siya sa likuran natin. Nasa tabi lang po natin siya. Ano man po ang mga problema kinakaharap natin, lalo sa panahon na yun, ang mga sobrang pagsubok, hindi lamang sa ating bansa, buong mundo, kayanin natin. Kayanin natin yan. Pag kaya natin, kayanin natin. Huwag natin ask sa Panginoon para hindi siya magtampo. Ngayon, kung talagang totally hopeless ka na, saka ka tumawag sa Kanya. Andyan lang siya. Nasa tabi lang po natin siya. God, thank you. God's will para sa atin lahat. Maraming salamat. At bukas, magkita-kita tayo muli. At wag na po like, follow na lang dito sa ating programa. Salamat. We love you all. Bye-bye. Hindi ako papaalam na akala niya mawala na po. Ano lang po to? Ika nga, Turn off Dodge. ano lang po to na inyong likod? Inyong natunghayan at napakinggan ang mga pangunahing balita at paghimay sa mga pangyayari at mga kaganapan dito sa Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Inyong natunghayan at napakinggan ang mga